Puno ng pagpapasalamat at kagalakan ng ating mga puso dahilan sa kapatawaran na ating tinanggap mula sa Panginoon natin na muling nabuhay. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, dala ng labis na kalungkutan, kahinaan at kapos sa pananampalataya, tumanggi na maniwala si Tomas na napabalitang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapangyarihang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon, mapalitan nawa ng Panginoon ng tuwa at pananampalataya ang ating mga pag-aalinlangan at takot. Sa linggo pong ito, ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, ay ilinggo rin po ng banal na awa, Divine Mercy Sunday. Matutunghayan po natin na mula kay Sister o Saint Faustina Kowalska ang ipinahayag ng Panginoon ng lawak at lalim ng awa ng Diyos sa mundo, sa sangkatauhan. Kaya kung kaya't buong kababaang loob po natin, natanggapin ang awa ng Diyos habang tayo ay nagpapakumbaba sa Kanyang banal na harapan. Panginoong Jesus, sa aming kahinaan, sa aming mga karamdaman, Ikaw po ang aming kagalingan at lakas. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa aming pagkalito sa gitna ng aming pagtatanong sa buhay, Ikaw, Panginoong Jesus, ang siyang katotohanan at daan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa banta ng kasamaan, laban sa aming kapakanan at buhay, Ikaw, Panginoon, ang aming siyang kaligtasan at lakas. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin, upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtitipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayunman ay puring-puri sila ng mga tao. Subalit, parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan, upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila. At dumating din ang maraming taong buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu, at silang lahat ay pinagaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayaang sabihin at kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya ay hindi magwawakas. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato ay higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Kami ay iligtas, tubusin mo, poon, kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Panginoong Diyos, pagkabuti niya sa mga hinirang. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw.
Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid na kasama ninyo sa paghihirap, paghahari at pagtitiis. Dahil sa pakikipag-isa kay Jesus, itinapon ako sa pulo ng Patmos, sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Nooy araw ng Panginoon, kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Ang sabi, isulat mo ang iyong nakikita. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki, nakadamit ng abot sakong, at may pamigkis na ginto sa kanyang dibdib. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo. Ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan ng daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit, si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus.
Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalagahang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Happy Easter po sa inyong lahat. Batiin niyo naman yung katabi niyo ng Happy Easter. Meron pala akong 2 kaibigan dito na narito sa aking harapan. Ilang taon ko na pong hindi nakikita itong 2 kong kaibigan. Isa'y balikbayan, galing Dubai, pero Bulakenya, naririto sa Quiapo. Kumusta ka na, Myla? Yung isa naman po ay kababayan ko sa Pasig. Ilang taon na rin kami hindi nakikita. Kamusta ka na, Robert? Kamustahin nyo nga yung katabi ninyo. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Parang Koreano, no? Kamusta po kayo? Ayan. Madalas, pag kinukumusta tayo, ano sagot natin? Mabuti po. Ano pa? Ha? Meron laging tayong idinidikit kapag tayo ay sumagot sa tanong na kumusta. Ano 'yon? Mabuti naman sa awa ng Diyos. Di ba ganun tayo lagi? O kamusta ka na? Magaling ka na ba? Magaling na ako sa awa ng Diyos. Tapos na ba yung anak mo sa pag-aaral? Tapos na siya sa awa ng Diyos. Nakakuha na ba ng trabaho ang anak mo? Nakakuha na ng trabaho sa awa ng Diyos. Tama ba? Lagi yun, ano? O sige, ulitin natin. Kamustahin yung katabi ninyo. Kumusta ka na? Kamusta na kayo? Di ba? Sa awa ng Diyos. Alam nyo, napakaganda po noon. Napakaganda. Kapag lagi nating dinidikitan, sinusundan noong salitang sa awa ng Diyos. Bakit? Dahil kung titingnan natin yung Ebanghelyo, iisa ang pagkakahulugan niya. Ang awa ng Diyos dumarating sa atin ng kusang loob na ibinibigay. Hindi natin pinagtrabahuhan. Hindi natin hiningi minsan. Ang awa ng Diyos ibinibigay na kusa, wala ka pang ginagawa. Naniniwala ba kayo doon? Tingnan niyo yung Ebanghelyo. Sa 8 araw, pagkatapos muling nabuhay ang Panginoon, yung mga alagad nasa saan? Nandoon pa rin sa upper room, doon sa isang silid, nagtatago sila. Nakapinid ang mga pinto at bintana.
At alam naman po natin kung ano nararamdaman nila. Magkahalo. Magkahalong takot sa kanilang ginawa o na sila ay kakilala ni Jesus, na sila ay magkaroon ng kaparehong kapalaran ng kanilang guro, at ang pakiramdam na nahihiya sila sa Panginoon. Bakit? Aba, hindi ba iniwan nila ang Panginoon? Noong ang Panginoon ay hinuli, nasaan sila? Nagtatakbo sila. Nawala, bigla silang parang bula. So may halong kahihiyan. Sa gitna ng ganitong kalagayan, may takot, may kahihiyan. Ano ginawa ng Panginoon? Ang Panginoong Jesus pa ang lumapit sa kanila. Hindi nila hinanap ang Panginoon? Hindi. Hindi sila nanikluhod sa Panginoon. Panginoon, patawad po. Iniwan ka namin sa ere. Hindi. Ang Panginoong Jesus, kusang loob na lumapit sa kanila. Kahit ang mga saradong pinto at bintana, hindi napigilan ang kusang pagpunta at paglapit ni Jesus sa kanila. Yan ang tinatawag na awa. Pagkatapos, pinakita ng Panginoon ang kanyang mga sugat. Eto, tinan nyo. Ito yung bakas ng pako. Ito yung bakas ng sibat. Ayan, magaling na. Ano ibig sabihin nun? Na wala kayong ginawa para hilumin ang sugat ko, pero lumalapit ako sa inyo. Nakikipagkasundo ako sa inyo. Parang sinasabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Masyado kayo nababagabag sa inyong ginawa. Okay lang ako, magaling na ako. Tayo ay magkasundo. Tayo ay magkasama. May awa ako sa inyo. Nakita niyo po? Ang kahulugan ng awa. Pag sinabi pong awa ng Diyos, hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano paman. Ito ay malaya na ibinibigay ng Diyos, wala ka pang ginagawa. Alam niyo, natutunan ko yan, ilang taon na po ang nakararaan, yung awa ng Diyos. Nung una, akala ko ang awa ng Diyos, kailangan magpakitang gilas ako sa Panginoon, kailangan parang may tila panunuhol sa Kanya para kaawaan ako ng Diyos. Hindi pala ganun ang awa ng Diyos. Dahil po nung ilang taon na nakararaan, nagkasakit po ang aking nanay, ang aking sariling ina. Okay? Amputee po siya, naputulan ng kanyang isang paa dahil siya po ay diabetic. Nabubulok na yung kanyang paa at the age of 80 o 81, nabubulok na po yan. Okay? At siya ay po ay bedridden na po, nasa bahay na lang po namin. At ako po ay dumadalaw na lamang po, gabi-gabi sa bahay namin para makita siya. Pagkatapos ng lahat ng ginagawa ko sa simbahan, kahit alas 11:30 pa yan, kahit alas 12 pa yan, sisiguraduhin ko, nasisilipin ko si nanay. At kada ako dumarating doon, may mga komento ang aking mga kapatid. Ang sabi ng aking ate, alam mo, Father Jade, pag ikay dumadalaw, lumalakas ang nanay. Dumidilat, nagsasalita. Pag ikay dumadalaw, ang sabi ko sa sarili ko, pari malakas kay Lord. Paulit-ulit niyang sinasabi yon, tuloy, naiisip ko, kasi nga, pari ako tsaka malakas ako magdasal. Yun ang nakinasa isip. Lumipas po ang maraming buwan. Isang gabi, dinalaw ko uli si nanay, kagaya ng ginagawa ko. This time, pagdapit ko sa kanya sa kama, hindi na siya gumagalaw, hindi siya nagsasalita. At naisip ko sa sarili ko, Lord, di ba malakas ako sa iyo? Pari ako Magaling ako magdasal. Pero bakit hindi siya nagsasalita at gumagalaw ngayon? Sumunod na araw, gabi, bumalik ako. Pareho pa rin ang nakita ko. Hindi na rin siya gumagalaw, hindi na rin nagsasalita. Pag uwi ko nung gabing iyon, o nung madaling araw na iyon, napag-isip-isip ko, mali pala ang aking paniniwala. Si nanay, lumalakas, hindi dahil sa akin, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa awa ng Diyos.
Si nanay, kahit mahinang-mahina na sa kama, pilit na nakakapagsalita. At naririnig ko siya, hindi dahil pari ako, kung hindi dahil sa awa ng Diyos. Doon ko napagtanto at natutunan, it is not about me. Hindi dahil ako ay pare, dahil ako ay magaling magdasal, ako ay alagad ng Diyos. Kung hindi nangyayari ang mga bagay, dahil na rin sa awa ng Diyos. Yun yung karanasan ng mga alagad. Hindi sila umalis ng silid, pero dumating ang awa ng Diyos sa kanila. Hindi nila hinanap ang Panginoon, pero ang Panginoong Jesus ang lumapit sa kanila. Yan ang awa. Pakatandaan po natin, hindi mo kailangang maglupasay. Hindi mo kailangan na ma-frustrate sa sarili mo para tanggapin ang awa ng Diyos. Ang awa ng Diyos ay malaya niyang ibinibigay. Makasalanan ka man o hindi, palasim ba ka man o hindi, may kaaway ka man o hindi, nangungumpisal ka man o hindi, naroroon ang awa ng Diyos sa iyo. Yun yung sinabi, bahagi ito ng sinabi ng Panginoon nang nagpakita siya kay Saint Faustina noong 1930. Alam naman po natin si Saint Faustina ang siyang visionary, madre mula sa Poland. Ang nangusap, pinakinausap ng Panginoon. Ang sabi, minsan sinabi ng Panginoon sa kanya, nung unang tipan, nung lumang tipan, pinadadala ko ang kulog sa mga tao, thunderbolts. Pero ngayon, ang ipadadala ko sa mundo at sa tao ay ang aking awa. At kung hahawakan ko ang mundo, ang tao, at sila ay ilalapit ko sa aking puso. Malinaw na ang awa ng Diyos hindi nababayaran, hindi ni sinusuhulan ang Diyos. Hilingin mo man o hindi, nandyan ang awa ng Diyos. Karapat dapat ka man o hindi, nandyan ang awa ng Diyos. Tingin mo sa sarili mo, malayo sa Diyos o malapit, nandyan ang awa ng Diyos. Nagsisisi ka man o hindi, nandyan ang awa ng Diyos sa iyo. Yan ay malayang ibinibigay, inilalapit, inihahandog, iniaalok ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Ano lang ang pwedeng gawin ng isang tao na tumanggap ng regalo na kahit siya hindi siya karapat-dapat? Ano ang dapat gawin ng isang tao na tumanggap ng regalo na hindi niya pinaghirapan pero libreng at malayang ibinigay sa kanya? Ano gagawin ng taong iyon? Ang sasabihin niya, sige, ano ba pwede kong gawin para sa iyo? Sige, paano ko ba magagantihan ka? Di ba ganun tayo? Ano ba ang pwede kong gawin sa iyo? Sige na, para naman makabawi ako sa iyo. Tama po? Huwag kayong mag-alala. Meron tayong pwedeng gawin dahilan sa malaya na regalo ng awa ng Diyos. Ito'y makikita rin natin dun sa ebanghelyo natin. Ano sabi ng Panginoon? Pagkatapos niyang ipakita ang kanyang mga sugat na naghilom na, ang sumunod niyang sinabi, ang sumunod niyang sinabi ay, ipamalita ninyo, sinusugo ko kayo kung papaanong ako isinugo ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Ang dapat tugon ng isang taong tumanggap ng regalo na hindi siya karapat-dapat, siya ay maging tagapaghatid din ng kagalakan ng regalo na kanyang tinanggap. Sa makatuwid, tayo inaanyayahan ng Panginoon na maging tagapagdala, tagapaghatid ng awa ng Diyos. Kayo po, ako, bawat isa sa atin, dahil tayo tumanggap, hindi man tayo karapat-dapat mula sa Diyos,
ang magagawa ng isang taong nagpapasalamat, ito ay kanyang ipagkakaloob din, ihahatid sa iba. Kaya dapat tayo, we are all agents of God's mercy. Tayo dapat channels of mercy. Tayo rin po sa ating pakikipag-usap sa iba, makikitaan at mararamdaman sa atin ang awa ng Diyos. Hindi yung tayo ay masyadong kritikal, masyado tayong mapaghusga, masyado tayong mapanuri, no? Sa iba, hindi po ganoon. Ang inaasahan ng Diyos sa atin na tumanggap ng regalo ng Diyos, ng awa, tayo rin po, mariringgan tayo, makikitaan tayo ng awa ng Diyos sa iba't ibang pakikipagkapwa-tao natin sa iba, sa ibang tao. Mga kapatid, muli tatanungin ko kayo, kumusta kayo? Mabuti po sa awa ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, na luluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagtalaga ng buong bansa sa mabathalang awa. Kabanal-banalang maawaing Jesus, ikaw ang mukha ng awa ng Ama. Mula sa awa ay tinawag mo kami na maging maawain tulad ng Ama ang misyong ipinagkatiwala mo sa amin. Sa ganap na pagtitiwala at pananalig sa iyong walang hanggang karagatan ng pag-ibig, itinatalaga namin ang aming sarili sa iyo at inilalagak ang aming sarili sa ilalim ng pag-iingat na iyong maawaing pagkalinga. Ipinagkakaisa namin ang aming sarili sa iyong ganap na pag-aalay, kaisa ng Espiritu Santo, patungo sa Ama, upang kami ay ganap na papadibago sa iyong awa. Maawa ka sa amin dahil sa digmaan ng mga bansa at sa mga pananakot na gumugulo sa bawat isa sa amin. Maawa ka sa amin sa malawakang pagkakasala laban sa katotohanan at sa mga karumal-dumal na kasalanan laban sa katarungan at pagkakapatiran ng sangkatauhan. Maawa ka sa amin sa mga kalapastangan ng ginawa laban sa iyong mabathalang awa at sa kasuklam-suklam na panlilibak sa mahihina at mahihirap. Maawa ka sa amin sa mga pang-aabuso sa dangal ng tao, mga kasalanan laban sa buhay, pag-ibig at pamilya. Tulungan mo kami, O Panginoon, na maipamalas namin ang iyong awa sa aming kapwa. Ingatan mo kami bilang iyo na sa oras ng pagsubok ay di kami mawalan ng pag-asa, kundi may lubos na pagtitiwala ay magpasakop kami sa iyong banal na kalooban. Gawin mo kaming kasangkapan ng kaaliwan sa iba, lalo na sa mga nawala na ng pag-asa
at hindi nagtitiwala sa iyong awa. Naway makilala ng lahat ng tao ang hindi masukat na awa, magtiwala sa iyong awa at luwalhatiin ang iyong awa, magpasawalang hanggan. Jesus, Hari ng awa, kami nananalig sa iyo, kami iyo ng lubos. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Jose na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na Mahala Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ano pa man ang ating nakaraan, ano pa man ang kalagayan ng ating buhay, sino pa man tayo, tayo pa rin po ay inaangkin ng Diyos bilang kanyang mga anak, sapagat ang Diyos ay isang nagmamahal na Ama sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.
Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Meron din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari po mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagan impormasyon, tulong pang-edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago ko po ibigay ang huling pagbabasbas, nais ko po muna kayong batiin. Pinabati ko po ang lahat na nagsisimba sa Quiapo Church. Kahit mahigit 1,000 tayo rito sa loob ng simbahan, napapanatili po natin ang katahimikan. Himala. Pangalawa, ang kinasisiya ko po, sumasama tayo sa pag-awit ng mga panalangin, pag-awit ng mga kanta ng pagsamba sa Diyos. Dahil po dito, binabati ko po kayo. Palakpakan naman natin ang ating mga sarili. May isang request lang po ako, Wag lang po tayong mag-iiwan ng basura. Ano po? Kung meron kayong mga basyong plastic bottles, pinag-inuman nyo, naubos nyo po habang naririto kayo, huwag nyo pong iiwan sa ilalim ng upuan, sa paanan, o maging sa upuan po ninyo. Hayaan nyo po na kayo po ang magdala ng mga kalat po natin, supot sa labas para po itapon sa tamang basurahan. Huwag na po nating asahan ng iba pa ang magtapon ng basurang iniwan po natin. Okay lang po ba yon? Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Hesukristo ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay
ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Basbatan din po ninyo, mahal na poong Jesus Nazareno, itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.